natin mamuhay sa pagsunod. Live in obedience. Ang mga pagpapala ay sumusunod sa mga lumalakad sa kanyang mga daan, sa mga daan ng Diyos. Kaya nga't sinasabi niya sa Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. So, ibig sabihin, ang mga pagpapala kapag namumuhay tayo sa pagsunod, ang Panginoon ay ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa pamamagitan ang mga pagpapalang darating, tulad ng mga taga-Israelita, dumating kung tapat nilang susundin ang mga utos ng Diyos. Binibigyan din ito ang kalagahan ng pagsunod sa salita ng Panginoon na nangangako na ang gayong pagsunod ay hahantong sa kataasan at pabor sa lahat ng mga bansa na sumusunod. So ano pa ang tinuturo sa atin? Sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, and all this blessing shall come on thee, and overtake thee, if you shall hearken unto the voice of the Lord thy God. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga pagpapalang ay darating sa iyo. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat na sumasampalataya, darating at aabot sa iyo kung ating didinggin ang Panginoon, ang kanyang mga utos. So kaya nga ito'y sinasabi na yung blessing for obedience, na ito yung malaki kung saan ipinaparating sa bawat isa sa atin, tulad ni Moises. Ang mga pangako ng Diyos para sa mga taga-Israelita at ganun din sa bawat mananampalataya. Na binibigyan nito ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay magbubunga ng mga pagpapala. Ang mga pagpapalang ito hindi lamang paminsan-minsan o pansamantala. Sila ay pupunta sa bawat tahanan natin at sasamahan tayo. Ibig sabihin, ang mga pagpapala ay magiging palagi at maliwanag sa buhay ng mga sumusunod sa Diyos. So mananatili at sasamahan tayo ng mga pagpapala kung susundin natin ang mga utos ng Diyos. Kaya nga ito yung conditional promise. Ito yung mga kondisyon na pangako ng Diyos. Na ang conditional na katangian ng mga pagpapalang ito, ang mga ito ay nakasalalay sa pagsunod sa Diyos. So kaya nga kung hindi natin susundin ang utos ng Diyos, paano tayo pagpapalain? Kaya nga ito yung kahalagahan ng pagsunod sa batas at tagubilin ng Diyos bilang isang landas sa pagtanggap ng mga pagpapala, tagumpay, healing, at kapayapaan, favor ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil ito yung comprehensive blessing. So, ibig sabihin, ito yung nagpapatuloy na listahan ng iba't ibang uri ng mga pagpapala. Kabilang dito ang kasaganaan, proteksyon, at tagumpay, at sa lahat ng iba't iba pang aspeto ng ating buhay. Kagalingan, proteksyon, good health, tagumpay, relasyon, financial, spiritual, physical, lahat. Ito yung idea na ang pabor ng Diyos ay aantig sa bawat bahagi ng buhay para sa mga tapat na sumusunod sa kanyang mga salita. So, paano natin ito mai-apply sa ating mga pang-araw-araw na
pamumuhay. Kaya nga itinagsisilbing kahalagahan ng pamumuhay sa pagsunod sa Diyos. Na bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo na sundin ang mga utos ng Diyos. Nagtitiwala na ang paggawa nito ay hahantong sa isang buhay na pinagpala ng pabor ng Diyos. Kaya nga ito yung comprehensive na kalikasan ng mga pagpapala ng Diyos na nangako na ang mga sumusunod sa Kanya ay mararanasan ang Kanyang kabutihan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So kaya nga ito'y pinapatibay nito ang konsepto ng pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang bayan, kung saan ang pagsunod ay sinasalubong ng banal na pagpapala at proteksyon, tagumpay, good health, satisfying life. Dahil ito yung sinasabi na dapat mamuhay lamang tayo sa pagsunod upang maranasan natin ang pangmatagalan hanggang sa pagdating ng Panginoon Kristo, ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin na wala nang sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibubuhos sa atin dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa ating pamumuhay araw-araw. Amen. Praise the Lord.